everyone, this is Kuya Don. Welcome back to my YouTube channel. Pag natapos na. For today's video, pupunta tayo sa isang lugar sa Lamesa Watershed. Ang gagawin namin doon is magtatanim kami ng puno. Parang part siya ng 50th anniversary ng office namin sa Quezon City. Ayun, parang collaboration siya sa isang foundation na parang tatanim talaga sila ng puno to save the environment. Ito yung parang outreach activity namin para sa nalalapit na anniversary ng company namin sa September 1. Ayan, tara kami. Alis pala kami kaya namin. Ito lang makakita nito ako. Ayan. Bahala na dyan. Dati naman kasi pangit yung balak ko kaya para malalas sa akin. Hello guys, dito na kami sa Million Trees. Ay naatay pa namin yung mga kasama namin. Pag-isa lang. Si Carol, hello. Ay Katana, baby! Tabon! Na tayo Katana. Million Trees. Mga tayo mga nakasulat. Si Ramat pala ang may ano na to. Project siya ni Ramat. Yan ay, hi kayo Nay. Good morning once again and welcome to Million Trees Foundation. My name is Amy and I am your host for today. So, excited na po ba lahat na magtanim? Yes! Alright, and so let's begin our program. May I ask everyone to please stand up for invocation. Heavenly Father, we come to you today with humble hearts, seeking your guidance and wisdom as we begin this program. Lord, we ask that you would bless every person who has gathered here today, and that you would be present with us in a special way. We pray that this program would be a time of learning, growth, and fellowship for all of us. Help us to listen to one another with open hearts and open minds, and to support one another as we strive to serve you in all that we do. Please give us the strength and the courage to follow your will, and to use the gifts and talents you have given us to make a positive difference in the world. We pray all of this in your holy name. Amen. Please remain standing for the Philippine National Anthem.
is a very good opportunity for us to realize what we can do for the environment. And I'm happy that Manila Water, Maynila and MWSS are actively pursuing the reforestation of this area. I think it's vital to the water supply of Metro. Nasabi ba natin sa kanila that this is our anniversary celebration. This is our 50th year in the business. So, we're having annual project to involve our family. This is our family. This is not a corporation. This is a family. In all for them to realize, for the family to realize, ano yung role na pwede natin gawin towards nation building and in particular in protecting the environment. So, I appreciate the efforts of our managers. We appreciate for This is a very good recommending this project. activity for our golden anniversary of yeah. It is also our golden anniversary. So isa pang pwede kong sigurong i-relay sa inyo, of course alam naman ninyo na ang trees are very important to combat climate change. Kasi ang climate change sa ngayon, naiintindihan natin, tumataas yung temperature ng ating seawater na dahil sa malakas ang absorption ng sunlight, ultraviolet rays and infrared rays from the sun. Araw-araw yan. At alam natin na ang pinakamalaking nagpukontribute ng climate change is the carbon dioxide emission. Carbon dioxide emission, yan ay nanggagaling sa burning, unang-una sa atin sa Pilipinas, motor vehicles. No? Pero sa ibang bansa, dun sa kanilang mga energy generation, nag-burn sila ng fossil fuels na nagre-release ng carbon dioxide. Ang trees, naturally, sila yung nag-absorb ng carbon dioxide from the environment. So kung masyadong marami ang carbon dioxide na nare-release sa environment, so yung carbon dioxide, nag-absorb sila ng heat. So ngayon, yung heat na yun, napipilter yun dito sa ating, sa earth, dito sa atin, sa lupa, kaya mainit. Sinatawag yan na greenhouse gas. Sila yun. Isa lang yan sa mga greenhouse gases. CO2, yan ang pinakamarami. Kasi yan ang pinakamaraming nare-release because of human activities. So ngayon, naturally, kung wala yung mga emissions, ang natural balance ng ating atmosphere ay nakakaya ng trees. Kasi ina-absorb ng trees yung mga carbon dioxide na nare-release ng natural biological process. Kapareho natin, nagre-release tayo ng carbon dioxide, di ba? Pag huminga tayo, magre-release tayo ng carbon dioxide. So yung mga puno na nandiyan sa paligid, kaya nilang ma-absorb yung carbon dioxide kung galing lang sa natural processes. Kaso, sa ngayon, na industrial na tayo, industrial age, marami tayong carbon dioxide, hindi na kaya ng mga puno na natural. Kaya, kailangan magtanim tayo ng maraming puno. Short speech lang naman. I just take this opportunity Very informative. to relay because, I am an environmental chemist, Yan ay tinuturo ko sa aking klase, para maintindihan natin kung ano yung climate change. At napakalaki ng epekto ng climate change sa buhay natin. Unang-una, ngayon nga, nag-feel natin pag summer salt, lalo na yung mga katanaan. Sobrang hindi na tayo makatagal. At hindi lamang sa ating diretso, kundi sa ating mga production ng pagkain. Kasi nakita ninyo yung mga tanim na mamatay pagka masyadong mainit. So kulang ang production ng pagkain. Kaya dahil sa mali na yung kondisyon para sa mga plants to survive. Ganon din sa mga isda, maraming namamatay.
oxygen na dapat ay nasa tubig, ay mas mabilis na mawala. Ano, kaya namamatay. So, ang climate change is really something na lahat-lahat tayo ay dapat maging involved na makawansa. So, ito yung sa ating contribution. 15 puno. So, kung meron pa tayong ibang pagkakataon, then we will do this again. You know. Ngayon na alam natin na meron palang ganyan, medium trees, parang nung tayo nagtanim, how many years ago? We also conducted this 1999. same activity. 25 years namin. So nagtanim din kami, ewan natin kung nasaan na yung tinanim natin. Hindi po siya sa lamesa. Sa Eco Park. Eco Park. Hindi dito. So, ngayon dito, kahit saan naman, kahit sa mga backyard, ninyo magtanim kayo ng puno, makakatulong. Anyway, yun yung aking gusto lang kitang natin sa inyo for more information para makita natin ang relevance na ginagawa natin. Hindi lamang sa Lamesa Dam, hindi lamang sa watershed, kundi para sa buhay natin. National tree. Ganyan pala siya. Yan po, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Papakilala nga po pala ulit ako. Ako nga po pala si Christian Albania at siya naman po si John Lee. But call me. Ngayon po. Ngayon po, mapapansin po meron pong halaman sa ating harapan. Papakilala ko po pala ang halaman nito. Isa po sa itatanim po ninyo. Meron po siyang scientific name na Pterocampus indicus. O mas kilala po siyang asana, pero hindi siya paasa. Yun lang. Pero mas kilala po siya dito po sa Pilipinas na Nara National Tree. Tumataas po siya ng 23 to 33 meters at yung haba naman niya o laki, umabot po ng 1 meter to 2 meters. Tapos ang Nara po, mas kilala po natin siya na ginagamit po sa construction kasi siya po ay isang Nara na masyadong matibay po, ginagamit po natin sa construction. Pero ngayon po, sa panahon po ngayon, may update na rin po siya, ginagamit siya hinawakan ng pagganito. Kasi may case po na malambot po yung lupa, baka po siya mahulog rin po, tapos madamage po yung ugat. Tsaka wala naman pong taong hinawakan din po yung ganito sa leeg niya. Yung proper way po ng pagbubuhat po ng halaman, sasaluin po natin ilalim, i-cover po natin yung halaman po na tira na para po hindi po matapon yung lupa. Then, iingatan po natin sa paglalakad po. Tapos, be aware rin po tayo, medyo mahaba po yung iba po. Baka po sumapit, tapos madulas po tayo at saka madulas rin po yung daan. Be aware din po tayo, mas maganda po yung pagbuhat po natin sa halaman na isipin lang po natin na bubuhat po tayo ng isang sanggol. Tapos po, pag nasa planting site na po tayo, lagay po natin sa butas po na napili po ninyo na in-repair po ng team namin. Lagay po natin sa gilid. Then, i-make sure po natin na kung buhagat po yung lupa, i-compress po natin. Pag na-compress na po natin, pwede na po natin tanggalin yung plastic po both side. Ayun. Ay. Tanggalin po natin completely. Tapos ilagay po natin sa butas na pinapir po ng team namin. Then, pagkatapos po nun, i-make sure po natin yung lupa po na paglagay po ng lupa, pag nilagay po natin sa butas, i-make sure po natin na mga 2 inches po, nakapabundok po sana yung lupa po na ilalagay po natin. Para pag case po na umulan or may insekto po na dumayo or mga ahas, gano'n, hindi po basta-basta tutumba po yung ating halaman na nilagay. Then, pagtapos na po yun, i-dangkalin po natin kahit isang dangkal po yung upper po na paligid. Linisan po natin yun para po yung sustansya habang nagpapalaki po siya sa kanya lang po yun. Pag Magtanim ay di biro, maghapong nakayuko, di naman makatayo, di naman makaupo. Braso ko'y namamanhid, baywang ko'y nangangawit, binti ko'y namimintig sa pagkababad sa tubig. Sa
Sa umaga pagising ang lahat iisipin kung saan may patanim, may masarap na pagkain. Braso ko'y namamanhid, baywang ko'y nangangawit, binti ko'y namimintik sa pagkababad sa tubig. Halina, halina mga kaliyag, tayo'y magsipag unat-unat, magpanibago tayo ng lakas para sa araw ng bukas, para sa araw ng bukas. Kung nagustuhan niyo ang video na to, like and subscribe po para sa updated kayo sa mga future vlog ko. Ingat ka lagi. God bless and see you on my next vlog. Bye-bye po.